Building Jerusalem. Ang pagtatayo po sa siyudad ng Jerusalem o Jerusalem na sinisimbolo ang iglesia, sinisimbolo ang bawat mananampalataya na nagpapatuloy sa ating Panginoong Jesucristo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Hagay, Ageo sa Tagalog, kapitulo sa unang kabanata po. Okay? Ito po ay medyo mahirap hanapin. Gaya po ng ating nasabi, ito po ay pagkatapos ng Zephaniah, Sophonias, Ageo, yun na. Bago Habakuk, Zephaniah, pagkatapos po Ageo o Hagay. Chapter 1. Okay? Abuksan muna natin. Tayo po lahat ay sabay-sabay na bumasa. Sa 2 taon noon ng pamamahalan ni Haring Darius sa Persia. Okay, tayo po lumundag kagad sa verse 2. Ganito ang sinabi ni Yahweh, ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ni Yahweh sa mga Israelita sa pamagitan ni Propeta Ageo, magagandang maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong iniaasik, ngunit kokonti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kitay nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi makaalis ng ginaw. Sa verse 7, isipin ninyo ang nangyari sa inyo. So dito po sinasabi ng Panginoon sa atin ang ilang mga bagay na mahalaga para sa atin. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Sa ating mga binasa mga talata, ito'y pwede nating i-apply sa ating mga buhay. Subalit, gaya po ng aking nasabi noong nakaraan na linggo, ito po ang nais idiin, ito po ang nais sabihin ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Ito po ay nasa verse 3 and 4. Okay. Nais po kilalanin si Pastor Charlie at ang taga-Kamyas po. Salamat po sa tuwing huling linggo po ng buwan. Sila po yung ating nakakasama. Pagpalain po sila ng Panginoon. Amen. So nais pong sabihin sa atin ng Panginoon, gaya po na aking nasabi noong nakaraan na linggo, ay nasa verse 3 and 4 ng Ageo, yung pong ating binasa kanina. Sinabi nga ni Yahweh sa mga Israelita sa pamagitan ni Propeta Ageo, maganda, maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Okay. So, sabi niya, naging okupado kayo sa inyong mga nakakisame, nakadingding, mga bahay, o sinasabi, your sealed houses, nakapanel. At alam niyo, gaya na kinasabi, it's a big time sa mahalaking bagay kapag ang inyong mga bahay ganito. Subalit, ang nais po ng Panginoon, sinabi niya sa mga Israelita na nagbalik sa Jerusalem. Tandaan po ninyo, ang tao na kanya kinakausap sa pamagitan po ni Propeta Ageo sa puntong ito po mga grupo ng mga tao na nagbalik, okay, mula sa Babylonia tungo sa Jerusalem. Kaya sabi niya, kayo dumako dito mula sa Babylon. Nagsikap kayong makarating dito, tinawid ang disyerto, ngayon nandito kayo. At na-sidetrack lamang. Na-sidetrack. Naalihis ang inyong mga prioridad. Nagbago. Dahil na-engross kayo sa inyong kanya-kanyang mga tahanan. Okay. Ang unang grupong lumabas po sa Babylonia ay sa pangunguna po ni Ezra, tagapagturo ng kasulatan, para ang kanya pong misyon ay tayo ang templo sa Jerusalem dahil ito po inawasak
sinisimbolo na ang pagtayo ng Jerusalem, ang templo nito, ay ang pagtayo po ng Diyos ng templo niya sa bawat puso natin. Amen? Ang pangalawa pong grupong lumabas sa Babylonia ay sa pamangunguna po ni Nehemias, sa paintulot po ng ari at pagpapala. Ang kanilang pong misyon ay para itayo ang muog o pader ng Jerusalem. Gaya po ng aking nasabi, bilang isang iglesia, God has given us a specific thing to do. Gaya po ito po yung aking nasabi noong nakaraan na Sunday. Bilang isa pong kapuluan ng mananampalataya, bilang isang iglesia dito, meron pong ibinigay na spesipikong bagay na nais ng Diyos na ating gawin. Yan po sana huwag maalis sa ating mga puso, sapagkat meron pong pinagagawa ang Diyos sa atin. Gaya na aking nasabi, gaya po sinasabi sa Revelation, ay meron pong kanya-kanyang mga anghel ang mga iglesia. Gayun din, meron pong specific thing na ipinagagawa po ang Diyos sa bawat iglesia. At sa atin po, bilang isang iglesia, ang pinagagawa po sa atin ng Diyos ay to build the body and to build a wall against sin. Na itayo po at palakasin ang iglesia. Meaning ang bawat sa atin. At magtayo ng isang pader laban sa kasalanan. Yan po ang spesipikong bagay na pinagagawa ng Diyos sa atin bilang isang iglesia. Build Jerusalem, okay? Build the body, and build a wall against sin. God said, you're called to do that. Ito po ang ating panawagan. So, tinawag po ng Diyos ang marami sa atin mula po sa mga formal churches. Okay? Ang marami sa atin. Tinawag tayong palabas ng Diyos sa mga formal na mga iglesia na ating nakagisnan. Pero ang pagtawag po ng Diyos sa atin ay ganito, is to build something. Tayo po'y magtayo ng ilang mga bagay na nais niya. To stand for something. Tumayo ng ilang mga bagay at mga conviction na ilalagay po ng Diyos sa atin. Kaya, ito po ang panawagan ng Diyos sa atin. And it's no time for us to run. Para sa atin po, hindi ito punto na para tumakbo dahil sa mga problema at maraming mga bagay na pinahintulot ng Diyos dahil sa mga bagay na pinagagawa niya sa atin bilang kakaiba. At nais ng Diyos na tayo tumayo sa ilang mga katuruan at paninindigan ng kanyang mga salita. So, sana po, hindi ito ang panahon na tumakbo sa ganitong mga kalagayan at sana po, matanto natin at wag natin dahil tayo tumatakbo, gusto natin ang ating mga tahanan ay nakapaneled, okay? Tiyak, at etc. so on and so forth. And I think God is saying this to this church. Ito po ang sinasabi ng Diyos sa iglesyang ito. It is time for us, right in the middle of all our problems and commotions, to realize that we have a responsibility before God. Amen? Yan po sana inyong matanto at malaman. Na ito, panahon na po, okay? Sa kalagitnaan ng lahat ng ating mga problema. Sino po may problema dito? Tayong lahat, hindi ba? Sino wala problema? Hindi natin makitaas ang ating mga kamay sapagkat kabilang na ako, may problema tayo. At sa lahat ng mga kaguluhan, kalituan na nangyayari sa atin, dapat natin matanto na tayo, bilang isang kapulungan, meron po tayong responsibilidad sa harapan ng Diyos. Amen? Huwag niyo pang alisin ang inyong pangitain sa puntong ito. So, ano po yung responsibilidad natin bilang isang iglesia? Is to lay a foundation of truth. Tayo po ay maglagay ng pundasyon ng katotohanan patungkol po sa ano po yung katotohanan na ating ilagay. Marami po sa inyo ay hanggang ngayon hindi pa alam ang mga bagay na ito. Ang ilan sa inyo po nandito ay dahil sa kaibigan, sa mga anak, okay? Ang iba ay natangay lamang. Kung ganito po ang ating conviction, alam po ninyo, hindi natin nakukuha ang pangitain at pasanin ng Diyos ang responsibilidad natin bilang isang iglesia. Ang ating responsibilidad sa harapan po ng Diyos is to lay a foundation of truth. Maglagay ng pundasyon ng katotohanan sapagkat po maraming mga katuruan ngayon sa loob ng mga iglesia na nagsasabi sila mga Kristiyano nakabase sa mga tradisyon. Ang ating pong katuruan at maglagay ng pundasyon ng katotohanan ay patungkol po sa kaharian ng Diyos na dumarating, patungkol sa paghahari ng Panginoon dito sa lupa. God's kingdom.
Okay? Habang po tayo maawit, iyon po ang aking pananaw. Ang paghahari ng Diyos doon sa Jerusalem. At nandoon, sana tayo mabilang sa mga tao niya na magbabalik sa panahon na iyon. Ito pong aking pananaw, na maghahari siya sa buong sanglibutan. At ano pong sinabi ng Revelation, the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and His Christ. Dumarating na po ang panahon na ganito. Kaya huwag po kayo mabalisa sa mga nangyayari sa Kosovo, sa Albania, nangyayari dito sa atin. God is in control. God is in control. Kaya huwag po kayo mabalisa. At ano po mga pundasyon ng katotohanan na nais ng Diyos natin malaman? The insight that He has given us. Ang malalim na mga pagkaunawa na Kanya ibinigay sa atin patungkol sa biyaya, patungkol sa katuruan ng katuwiran, patungkol sa mga barus na iba't ibang mga katuruan, patungkol po sa lingkod ng Diyos. Ang ulo, ang kapag ating pong binabanggit, ang lingkod ng Diyos, ang ating pong binabanggit at tinutukoy, ay ang ulo, walang iba si Kristo, ang kanyang katawan. Okay, sabagat ang ulo ay may katawan, upang ito'y magkaroon ng buong katawan, hindi ba? Ang katawan, walang iba, kundi ang kanyang mga mananampalataya. Okay. And many things we teach here na very seldom na itinuturo at ipinapangaral. Ito po ang inilagay ng Diyos at nagkatiwala sa atin. Subalit, ito po ang aking pabala sa inyo. Ang mga katotohanan na ito ay pinakatiwala ng Diyos sa atin. Amen? Na malibig na tinuturo sa atin. Hindi para lumaki ang ating mga ulo. Kaya iyan nga ang pinapatay ng Panginoon sa atin eh. Hindi ba? Ang kapalaluan, ang pride. Para isisipin na tayo, mas mabuti tayo kesa sa iba. Huwag po sana mangyari yan. Ang mga katuruan sana ito ay tuluyan at turuan tayong mamatay sa ating pag-ibig, sa ating mga sarili. Amen? Ma-detach tayo sa ating mga sarili, kung hindi ma-attach tayo sa Panginoon at sa kanyang kalooban at sa kanyang pagpapakumbaba. Amen? So sana po, ang mga ganitong mga katuruan, doon naman talaga tayo dinadala eh. At kapag umusbong ang kapalaluan, mas mabuti ka, mas magrunong ka, may diferensya po. Okay? May diferensya. Kaya, God said, here you come over here to build and to do something for God. Okay, nandito po kayo. Nag-attend dito para meron kayong dapat gawin. Magtayo, gumawa ng ilang mga bagay para sa Diyos. Para itayo muli ang kanyang templo. My house for my purposes, my priesthood, my kingdom. So don't forget what you are doing. Yan po sinasabi ng Panginoon sa atin. Huwag ninyong kalimutan ang inyong ginagawa sa kabila at kaligitnaan ng maraming problema at makaguluhan ng buhay na ito. So it takes po, kung kakailanganin na isakripisyo ko ang aking buhay, isakripisyo ko ang buhay ni Sister Karina, okay? At ang inyong bahagi din, na isakripisyo ang ating buhay, so be it. Yan ba'y kaya natin gawin? Amen? Yan po sana. So, we must be faithful. Maging tapat po tayo to what God calls us to do. Maging tapat tayo sa panawagan na ito na tinawag tayong Diyos. Kaya God is saying, you come to this church for a purpose. Kayo po'y nandito ngayon sa iglesia nito. Meron pong layunin ang Panginoon. You have chosen to come here. Pinili mo na ikaw ay pumunta sa iglesia nito because you feel that's God's will for you. Amen? Sabab nadama mo, ito po ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Pwede ka na doon sa mga malalaking iglesia, naka-aircon, so on and so forth, social activities, napaganda, napakarami. Pwede mong piliin na nandun at walang masama doon. Kung yun ang kalooban ng Diyos para doon ka, doon ka. Pero kung pinili mo na ikaw ay nandito at nakikita mo ang pasanin and what we are to stand for at anong ating responsibilidad, you feel this is God's will, so be it. So tayo po'y dumako at ating pinag-aralan ng Nehemias Kapitulo 5. Buksan po natin ang ating mga Biblia ngayon sa Nehemias. Gaya ng aking pong nasabi, ako po'y nagiging mabilis. Ako po'y naghahabol. Okay? Nehemias Kapitulo 5. Ito po yung ating tinalakay nung nakaraan na linggo. Ating mo pinag-usapan dito ang mga tao na gaya ng aking nasabi, lumabas sa Babylon, sa Babylonia.
Binabanggit dito ang mga Hudyo na naglakbay na napakalayo at piniling iwanan ang ginhawa. Listen, ang mga taong ito na lumabas sa Babylonia, sila po ay lumabas at iniwan ang ginhawa. They left comfort. Iniwan nila ang kalamang kapatid para mag-pioneer, magtayo at muling magtayo. Now, pero meron po tayong matututunan sa Nehemias chapter 5. Now, tingnan po sa verse 1, ito po yung ating binasa last Sunday, chapter 5, verse 1. Tignan niyo po dito, meron pong gustong bigyan ng punto dito. Verse 1, dumating ang panahon, ang mga pagkaraniwang mamamayan, maging lalaki o babae, ay nagreklamo laban sa kanilang kapwa Hudyo. Verse 2, may nagsabi ng ganito, ipinagpapalit namin ang aming mga anak upang makakuha lamang ng trigong aming makakain. Bago po natin lubusan basahin ng mga sumusunod na mga talata, dito po ay ating mapapansin, gaya po na akin nasabi, okay, na kapag ang mga tao po ay dumadaing, okay, kapag sila po ay they are hurting, and told it to somebody, kapag ito sinabi na sa iba, it is not gossip. Okay? Kapag ang mga tao po ay nasasaktan dito, okay, dumadaing po sila, at ito sinabi nila sa iba, hindi po ito isang chismis. Nandiyan ba kayo? Ano po ang mga sinasabi at ano po ang mga daing? Ito po binanggit natin at binasa noong nakaraan na Sunday ng mga taong ito. Nandiyan ba kayo? Tuloy po natin sa verse 2. May nagsabi ng ganito, ipinagpalit namin ang aming mga anak upang makakuha lamang ng trigo mong aming makakain. Ang iba naman ay sabi, nagsangla ng kanilang mga bukirin, ubasan at mga tahanan, makakain lamang sa panahon ng taggutom. Nangungutang kami ng salapi para ang aming mga bukirin at ubasan ay may buwis lamang sa hari. O tignan po ninyo ang kalagayan ng mga taong ito na lumabas. Okay? May problema po sila sa kanilang paglabas nung sila po nasa Jerusalem. At ito po kanilang kalagayan. Kailangan munang mag-utang sila ng salapi para ano po? Sa kanilang mga bukirin at ubasan para mayroon silang maibuwis lamang sa hari. Hindi ba ang aming mga pangangailangan ay tulad din ng mga iba? Wala namang pagkakaiba ang aming mga anak sa kanila, ngunit narito, napilitan kaming ipaalipin ang aming mga anak. Ang iba naming mga anak na babae ay alipin na. Wala na kaming magawa pang iba pagkat ang aming mga bukirin at ubasan ay hindi na amin. So dito gaya na po ng ating mga basa, here are people with the need. Ang mga taong ito ay meron pangangailangan. Dumadaing po sila. Ano pong daing dito? Meron po injustice na nangyayari sa kanilang kalagitnaan. Meron pong di makatarungan ng mga bagay na nangyayari. Noong nakaraan na linggo, pinag-usapan po natin ang pagkakaiba po ng daing ng mga tao na ating nakita dito at ang pagkakaiba po ng chismis. Okay? Pinagkaiba po natin ang daing dito ng mga tao dahil po sa injustice at ang chismis. Kailan ba pumapasok ang chismis? Gaya ng ating napag-usapan. Gossip comes in is where there are things that are wrong. Ang chismis po ay pumapasok kapag nakita nyo mayroong mga mali, subat hindi nyo dinadala sa pamunuan. You don't bring it to the leadership. Nandiyan ba kayo? This injustice arose with the people of restoration. Ang di makatarungan ng bagay nito ay lumabas po, lumitaw sa mga tao na gagamitin ng Diyos para itayo muli ang Jerusalem. Ito po tayo, we are called the people of restoration. Tayo din, muling itayo mga bagay na nasa ating kalagitnaan. Nandiyan ba kayo? Now, what do you do about it when injustice arises? Ano pong ating gagawin kapag nakita natin ito sa kaloob ng iglesia? So, ito po, gaya ng ating nasabi, you go to the elders, pumunta po kayo sa mga nakakatanda po ng iglesia o sa mga pastor, pagkatapos po, assess nila ang kalagayan. Kapag nasumpungan nila, mayroon something of substance na may laman, ang inyong sinasabi, na it is their responsibility ng mga taong sinabihan ninyo na lumapit sa akin
at sabihin nila para aking pumalaman at maunawaan ko ang mga tao kung saan po sila nagmumula. Okay? Sapat meron kong sinasabi na hindi ko alam kung saan kayo nagmumula. At sa pamagitan po ng mga tao ito na nakakaunawa, okay, ating pong malaman kung saan kayo nagmumula. At kung hindi po ang mangyayari, gaya na aking nasabi, I'm preaching up here, nangangaral ako dito, ang mangyayari, vacuum, walang laman ang aking sinasabi dahil I don't know what people are thinking. Amen? Hindi ko alam kung sinasabi ng mga iba o iniisip ninyo. So, they must let me know there's injustice being wrought here. Kung merong di makatarong ang mga bagay nangyayari dito. Listen, that is extremely important because God will not work in our midst if there's unrighteousness. Hindi po kikilos ang Panginoon sa ating kalagitnaan kung di makatuwir ng mga bagay nangyayari. There must be righteousness. Amen? Amen? At nandito po, ano po ang mga daing, umahalingaw-ngawang daing ng mga tao? Ano ba itong injustice na nangyari sa kanilang kalagitnaan? Ano itong hindi makatarong ng mga bagay? Gaya ng ating binasa, ito po yung nasa verse 7. Ang injustice na nangyari ay ano? Sa pagpapatubo o yung usury. Isinangla, okay. Ipinagbili, okay, ipinagutang, naging alipin ng kalamangan anak. Ito po, ang pagpapatubo. Kaya nung nangyari, nung madinig ni Eremias o ni Nehemias ang nangyari ito, siya po'y nagalit, pinaglilay-nilayan niya, pagkatapos pinatawag niya ang mga pamunuan, pasimula sa pinakamataas, kung sinabi niya, ano bang ginagawa ninyo? Inalis natin sa pagkaalipin ng ating mga kababayan sa mga ibang mga bansa at ngayon kayong maalipin. So on and so forth. At napagtantuto nila, nakita nila kanilang pagkakamali at sabi nila, ibabalik namin 100% ang nakuha namin sa kanila. See? 1% lamang ang patubo dahil sa usury. Kaya sabi, lahat ng tubo, lahat ng ano, ibalik namin 100%. At sino mang hindi gumawa nito? Sabi niya, ipinagpag niya ang kanyang damit. Ganito yung mangyayari sa taong ito na hindi gumawa nito. Lahat ng kanya ay alisin ng Diyos. At sila nagpuri sa Panginoon. Now, gaya na nasabi, sila po isang pamilya. Nabubukod sila, nakabukod sila, nakapaikot ng mga kaaway. Sila po'y nasa lupain kung saan po sila inilabas. Ngayon ay hamak, miserable, malungkot, tuyo. And it has bound them together. Ito pong dahilan na nagtali sa kanila. Kaya na nga kinasabi, ito po ay nagkaroon po sila ng mga friction. Okay? There was friction between them. Nagkiskisan po ng balikat bilang isang pamilya. Ito po nangyayari. And there will be friction among us. Listen, magkakaroon po ng kiskisan ng balikat sa atin sapagkat we're family. Amen? Pero it is not a sign or indication na significant na mahalaga. Kung meron kiskisan, yan po natural, pero magiging significant lamang, magiging mahalaga lamang ganitong mangyayari kapag, listen, if the elders, kung po ang mga pamunuan dito at ako, ay hindi na po kami makikinig sa inyo. At hindi po kami makikilam sa inyo kapag kayo ay nasasaktan. Yan po mangyayari. Kung ito po ang mga bagay na aming gagawin, it will only be significant. Ito'y magiging kapuna-puna lamang kapag ang mga bagay nito hindi namin pakikinggan. Alam natin, mas mahalaga ang tao kaysa isang gusali. Ngayon po si Karina na nasa States, idalangin po natin siya. Siya po ay lumalakad, hindi lang po para sa kanya, siya po ay na-invite, binigyan ng pamasahe. Okay? Yan po ay dinidin ko, baka akala nyo, kinukuha namin sa treasury. Yung pamasahe niya, ito po ay pinadala. Okay? Para rin po, magiging speaker sa mga camp at po siya, nagpa-fundraising ngayon para makabili tayo ng building at ng lupa. Okay? So, gayon pa man, ito'y pahintulong ng Diyos, balang araw, tayo mag-fundraising dito, magtayo ng building. Sinasabi ko na po sa inyo, mas mahalaga kayo kaysa sa building. Okay? Amen? Palakpakan po natin, Panginoon. So, there will be friction among us. Meron pong kiskisan niya ng mga balikat.
So, it is not gossip to cry out when you are hurting. Okay? Hindi po isang chismis kapag kayo ay umiiyaw, dumadaing, kapag kayo nasasaktan, kapag merong injustice. So, ang dapat po natin gawin, go to the elders or go directly to me. Pagkatapos po, we will sit down, kasama po ng mga elders, I will reason with them, makipagdahilan po ko sa kanila, sasabihin ko ang aking alam, sasabihin nila ang kanilang alam, pagkatapos po ay manalangin kami sama-sama, pagkatapos po gagawa kami ng hakbang, hanggang po ang katuwiran, okay, ang umiral, okay, ang katuwiran ang mag-prevail, sapagkat kung walang katuwiran, God will not work in our midst. Amen? Ang Diyos po ay hindi kikilos sa ating kalagitnaan. So ito ba ating nabanggit ang mga pananalapi? Ngayon pa lamang sinasabi ko, wala nang hanap buhay dito, wala nang mag-uutang na hindi ko nalalaman. Sa nakaraan maraming uutangan na hindi ko alam na nangyari. Ngayon sinasabi ko po, dapat ipagpaalam muna sa akin para malaman natin kung ano dapat natin gawin. Amen? And now, tayo po ay dadako sa banal na hapunan. Kayo ba nandiyan pa? Communion. We will be taking communion this Sunday, ngayong umagang ito. Now, kapag sa ating pagdako sa banal na hapunan, ito po ay ating nakuha sa 1 Corinthians chapter 11. Okay. Sa 1 Corinthians chapter 11, dito po ating makukuha ang banal na hapunan. At napakahalaga, alam po ninyo, makikita din po natin ang problema ni Nehemias sa mga problema po ng mga taga-Korinto. Dito po ay ating makikita kung ano po nangyayari sa panahon ni Nehemias at sa panahon po ng mga taga-Korinto. Sa chapter 11 po sa banal na hapunan. Dito po ay ating makikita, listen, ang mga mayayaman at ang mga mahihirap. Listen, we will see the rich again, and it was a problem between the rich and the poor. Problema po dito ni San Pablo patungkol sa mga mayayaman at mga dukat mahirap na mananampalataya. Gaya ng aking nasabi sa panahon ni Nehemias. Kaya dito po, sabi ni San Pablo, kanyang inutusan ng mga mayayaman na sila po ay maging mapagbigay at maluwag sa kanila pong mga less fortunate, sa kanila mga mahirap na mga kapatid. So kanya pong inutusan na sila po ay maging maluwag sa mga tao na walang sapat. Sabagkat bakit po? We are family. Ganyan ang ating inawit kanina. Tayo po ay isang pamilya. Ito po yung ating makikita din sa church in Corinth. Kapag po, listen, kapag po meron silang sinasabing fellowship supper, okay? Meron po silang hapunan na sila po magkakaroon ng fellowship doon. Or communion, magkakaroon po silang gaya ng umaga ito. Magkakaroon po silang banal na hapunan na sama-sama to fellowship, supper, and love feast na tinatawag o isang piging ng pag-ibig. So ito po nga ating ginagawa, gaya po ginagawa ng mga women's. So ako po ay nabibless sa kanila, dumadami po. So I encourage po lahat ng mga kababahian, okay, na mag-attend po kayo. And I'm hearing good thing and good news about ng kanila pong pagtitipon. Okay? So ito po ang ginagawa po ng mga iglesia sa taga-Korinto. Ang kanilang fellowship supper, meron po silang communion together, meron po silang love feast, kung saan po sila po isama-samang dumadalo na pamilya. Okay? Sa kanila pong love feast na ito, ang pagdalo po ay pamilya in families. Kapag po sila po nandun na sa kanila pong fellowship supper, sa kanilang banal na hapunan na ito, na magkapamilya-pamilya, ganyan ito po ginagawa ngayon, nandun po ang napakahabang mesa. Siguro po dulang sa mga no? Ito po ay ginagawa ng mga Hudyo. Kung kanila pong ipagdidiwang ang Paskwa, kailangan ka pong umupo sa kanilang table na ito, sa mesang ito, nakapaikot kayo. At nandito po dumarating ang mga miyembro na kaya nilang magdala ng mga masasarap na mga pagkain, lahat ng mga masasarap na mga pagkain, nakatamis na magara, at lahat. At nandito naman dumarating ibang mga kapatid na bahagi ng katawan na ilan sa kanila ay walang sapat, okay? They did not have enough to eat.
Wala silang sapat na makain. At sila po ay nahiya. Nakukuha niyo po sa picture ang aking sinasabi. Ngayon nasa love feast sila sa isang piging ng pag-ibig, isang apunan, at nandito mga mayayaman at nandito mga mahirap. Thank God po hindi ito nangyayari ito sa atin. Nakikita ang patay-patay na pagtingin niyo sa iba. Now, ang mga malilit, they were ashamed to see the little bit they could put on the table. Nahiya po sila na yung kanilang maliit na mga bagay na kanilang mailagay po sa mesa. At sinasabi ng kanilang mga anak, at tinatanong nila, nanay, tatay, bakit po ganito? Wala tayong fried chicken, wala tayong lechon, okay? Wala tayong mabubuting mga bagay na madala at makain. Ang tayong madala lang natin ay isang hiwa at pirasong tinapay at tubig. At nandoon sila napakarami. Ito po nangyayari sa love feast doon sa Corinto. Okay? Ito po nangyayari. And Paul said, ito po sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 11, some are drunk and some are starving. Ang iba nga lasing. Ang iba nga nagugutom. Because you are not remembering the body, sabi niya. Hindi mo inaalala ang katawan. Alam po ninyo, ito po ay malalim sa aking spirito. God wants us to feel that thing. Nais po ng Diyos na madama natin ang ganitong mga bagay. This is not an ordinary church na kayo nag-a-attend. Hindi po isang ordinaryong iglesia na kayo pumupunta, na kayo umupo, makinig, umalis na. No! It is not an ordinary church. It is a body. Ito ay isang katawan. Nandito ang mga unwed, nag-a-attend sa atin. Alam niyo ang nangyari sa kanila. See? It's a body of people. Isang katawan ng mga tao that are being jammed together, na tayo po'y pinagsama sa pamagitan ng mga sirkumstansya, tayo pinagsama sa pamagitan ng mga paghihirap, tayo pinagsama sa mga mahigpit na pangangailangan ng buhay, tayo pinagsama sa akin nakikita sa pagiging being different, sa pagiging kakaiba natin. Hindi ba? Hindi po lahat ng majority ay tama. Tayo pinagsama-sama sa pagiging kakaiba natin. Sabihin lang yung pangalan natin, ang church natin, ang kanyang pangalan. Hindi po magtatagal kung siya'y matagal ng Kristiyano. Sisibat na sa harapan ninyo. Dahil maraming yung po mga pupunta ng mga States, okay, yung mga kapatid natin galing sa States, maraming mga kamag-anak sa mga kapwa Kristiyano sa iglesia. Pagdating namin doon, sabi, Pastor, nung pag-uwi namin, hindi pa kami nakapagsasalita, nabanggit ko lang ang pangalan mo. Ano nang pinagsasabi sa iyo? Talagang naputo lang ulo mo. Galing pa lang States, pumunta lang dito para i-chismis lang. Ganito po ang ating kalagayan. Tayo pinagsama-sama ng Diyos sa pamagitan po ito, being different. At ito po'y lumilikas sa atin ng mga pressures. Subat ang mga pressures na ito, mga maigpit na mga bagay nito na pinahintulot ng Diyos, it create marriage, hindi ba? Sa atin, ito po'y lumilika ng pakikipag-isang dibdib natin sa bawat isa. Lumilika ng isang katawan. Isang katawan. Ang ilan po sa atin hindi natin ganong namamalayan ng mga bagay nito. Marami sa atin, mga kapatid, kayo po'y nandyan, maraming pangangailangan, and others of us, they don't have enough. Pero sa puntong ito, listen, I'm not laying down any rules sa puntong ito. Wala pong ibinibigay na alituntunin na kautusan. This is a kind of thing that has to be prayed about. We must pray this, okay? Ang mga bagay nito dapat nating dalangin. I'm not laying down any rules. So if you are well-to-do person, kung kayo po isang tao na kaya-kaya niyo dito sa buhay, you have more than you need, at nakita po ninyo mga kasama, kapatid, sa loob ng iglesyang ito, that does not have enough. Wala silang sapat. Okay? Sa buhay na ito. At nakikita mo ng maliwanag that they are going under. Then we need to pray. We need to pray. Kailangan po tayong manalangin and say, what should I do, Lord?
Ano po dapat kong gawin? What is the righteous thing to do here? Ano po matuwid na bagay na aking gawin? Because this person is a member of the same body with myself. Sapat ang taong ito, okay, ay bahagi din ni Kristo kung saan ako'y bahagi. At nandito ako, nabubuhay na maginhawa, at sila po ay nasasaktan. How can I, sana po makita natin ang tunay na kalagayan natin. So that's a goal before us. Nandiyan ba kayo? Ito po ay isang goal muna. Okay? Ito'y dapat idalangin. Ito ay isang hangganan na dapat natin gawin. We're not there yet. Wala pa tayo doon. But a goal before us. Subalit, we're learning, isn't it? We're learning. Learning how to handle friction. Ngayon po sa tulong ng Panginoon ay natututo na tayong awakan, harapin ang makiskisan ng balikat. Learning that our ministry, okay, natutunan tayong gawin ang ating mga ministeryo sa iglesyang ito. We cannot be giving, hindi po natin ibigay ang Diyos ang second best natin sa Kanya out of our life and ministry. Listen, hindi natin pwede ibigay sa Diyos ang second best, pangalawang pinakamabuti natin mula sa buhay nito, sa ating ministeryo. Whatever, He deserves the best. He deserves the best. Dapat ang Diyos na ibigay natin sa Kanya ang ating pinakamabuti. These are the things we are learning. Okay? Ito po mga bagay natin natututunan. Refreshing our vision. Sinasariwan natin ang ating pangitain bilang isang iglesia. We're not here to find self-fulfillment. Hindi tayo nandito sa iglesia ito para magkaroon ng katuparan ang ating mga sarili at mga inahangad natin at inaasam-sam sa buhay. We're here to do a job for God. We're here to do a job for God. Nandito tayo para meron tayong gawin na trabaho para sa Diyos. And to move forward, sumulong po tayo. This vision until this whole body as the vision of the kingdom of God and of His righteousness. Ito po nais natin, sumulong ang katawan, makita ang pangitain ng buong katawan. Ang iglesia ito, ang pangitain patungkol sa paghahari ng Diyos at ng Kanyang katuwiran. Amen? So this morning, as always, si Paul po ay nag-iisip dito. Nagre-reflect po siya sa 1 Corinthians 11. Nagbibigay po siya ng directives. Nagbibigay po siya ng tagubilin sa kanila. Sa verse 17 po, tignan po ninyo. Lumudag po tayo ngayon sa 1 Corinthians verse 17 or chapter 11 verse 17. Tignan niyo po ang tagubilin o directives po ni Paul. Alam po ninyo na ang directives nito ay katulad po nung kay Nehemias nating binasa. So magkapareho po sila. Verse 17, tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, sabi po ni San Pablo, hindi ko kayo maaring purihin. Ang inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti kundi nakakasama. Tignan po ninyo. Una sa lahat, nabalitaan kong kayo'y nagpagkapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon. Kaya dito po makikita nyo ang ginagawa ng chismis, no? Nagkakaroon na, no? Division. Andiyan ba kayo? So sana po ay tayo po ay mag-iingat. And we got to overcome that chismis in the name of Jesus. Okay? Not silence for the hurting, but do what is constructive, and that will change. So kailangan po yun ang ating gawin. Yung constructive. Yung pong nagtatayo. Hindi yung sumisira, yung nakakabuti. So sabi niya, dito ang inyong, hindi kayo pwedeng purihin, ang pagtitipon nyo hindi nakakabuti, kundi nakakasama. Sapagat nandito, pangkat-pangkat ang inyong pagtitipon. Now, lumudag po tayo. At ako'y naniniwala may katotohanan iyon. Kailangan pang magbukod-bukod kayo upang makilala kung sino ang mga tapat. Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala, kaya nagugutom ang iba at ang iba naman ay nalalasing.
So sana po sa women's walang ganito. At alam ko walang ganito. Nandiyan po kayo. Para pag sagupa tayo sa pagkain na talaga nagmamadali tayo para hindi tayo, baka walang matira sa atin. Ang iba nga sabi, lasing. So wala pong approval ng Panginoon. Amen. Ito po isang some church, hindi ba ang Corinth? Shall I praise you for this? Sabi niya, certainly not. Hindi sila pwedeng purihin ni San Pablo sa kanilang ginagawang ito. So atin po makikita dito, ang mga Corinthians, they are just the same with us. Okay, meron po sila, katulad po natin sila, ang mga Corinthians. They are learning, growing together. Okay, sila po ay natututo, sila po ay lumalagong sama-sama. At salamat po sa Diyos sa sulat sa mga taga-Korinto. Ito po ay preserve ng Panginoon hanggang sa kasalukuyan. Para ating makita ng mga tao noon at hanggang ngayon wala pong kakaiba. Amen? Same problems. Trying to learn, trying to grow. Ito po sana ang laman ng ating mga puso. So this morning, if you have odd against anyone, listen. Kung meron po kayong kakaibang laban na pandaman sa iba, someone has hurt you. Meron pong isang tao na sinaktan ng iyong damdamin, and you're harboring that. Dinadala mo ito. The Bible said, if your brother offend you, go to your brother. Kung ikaw sinaktan ng iyong kapatid, puntahan mo ang kapatid na yan. Pero listen, sometimes you have to be careful about that too. Okay, dapat po tayo mag-ingat sa pagpunta sa ating mga kapatid kung kayo sinaktan. Listen to this. Bakit itong kalagayan ninyo? Sometimes it's better because sometimes it's better because of the nature of the thing. Minsan po napakainam na dahil po sa likas ng bagay na ito na itago mo na lamang sa iyong sarili and get the victory yourself. Napagtagumpayan mo na lamang ang bagay na yun sa iyong sarili. Because ang nangyayari po, ang dahilan nito, pag sabi mo sa iyong kapatid na ang mangyari, baka masaktan mo siya na mas malalim. You know, alam po ninyo na puntahan mo ang kapatid mo at sasabihin mo sa kanya na kinamumuhin mo siya, kinapopuotan mo siya sa loob ng 10 taon. Can you po imagine what does that thing to your brother? Ano magagawa nito sa iyong kapatid? Hindi ba? Nandiyan ba kayo? Lubos po siya masasaktan. Pero sometimes ito nangyayari. Kung tayo po talagang masigasig at meron tayong matinding konsensya at tayo po ay kanya sinusumbat, inaatulan, at ang nangyayari po sa iba gagawin nila ang lahat para magkaroon po ng kapanatagan ang update ng kanilang conviction. So we confess things. Kaya tayo po nagpapayag ng ating mga kasalanan sa mga taong ito natin sinaktan. Pero on the second thought naman po, it might be better po, mas mabuti if we got the victory ourselves. Mas may na pagtagumpayan mo na ang bagay na yun sa iyong sarili. Okay? Subat ang iba naman, gusto-gusto, okay? Dahil sila po'y balisa sa ilalim po ng lalim ng kanilang mga paghahatol at kondiksyon. So we confess things to people, nagpapayag tayo ng ating mga pagkakamali sa mga tao, maging sa asawa o sa ating mga asawa. Pero there's no need to confess. Hindi na po kailangan i-confess if you have repented. Kung kayo po ay nagsisina at kung kayo ay nagpapatuloy sa Diyos. Ito pong premises nito, no? Hindi na kailangan mag-confess kung ipinahayag na sa Diyos, kung kayo nagsisina. If you're going with God, then why endure someone else just you can feel crystal clear? Para lang makadama ka ng maliwanag ng konsensya sa kakapipinsala ng ibang tao. Dahil nasaktan ka sa kanya. Sasabihin mo, kinamumuhin kita, kinapupuotan kita. Okay? Now, if you're not getting the victory naman, kung hindi ka naman nagtatagumpay, and you have tried, nagpumilit ka na, nagpunyagi, hindi ka pa nagtagumpay, you're not getting victory over your hatred,
sa iyong kapautan, sa iyong kapaitan, then I assure you, if you don't forgive people, God will not forgive you. Kung hindi mo patatawarin ng iba, hindi ka patatawarin ng Diyos. And there's no justification there. Then it is up to you, nasa atin na po. It's your responsibility. Responsibilidad po natin. Pumunta po tayo sa mga elders, sa mga you feel na you can come to that person at makakuha po ng tulong. Okay? You come to them. O sa atin. God wants us to have a hearts that are free from judgment. Ang nais po ng Diyos makaroon po tayo ng puso na malaya sa paghahatol, because many times ang ating pong pag-aatol, many times, maraming beses ang ating pong mga opinion sa ibang mga tao ay marami pong mali. They are faulty, hindi ba? Ang ating mga opinion, ang ating pag-aatol sa ibang mga tao, they are faulty. They are based on a false premise. Nakabase lamang sa maling mga batayan. Akala natin naunawaan natin ang motibasyon ng taong ito. But we were entirely incorrect. Mali tayo. In so many times, yun po yung nangyayari. So, hindi ba nyo nasa po nito po totoo? Nandiyan po kayo? When you find out actually po what was going on, nung makita mo talaga, nakala mo, itong iniisip mo sa taong ito, nung makita mo, malaman itong talaga nangyayari, hindi mo ka makapaniwala. Pero ito ang katotohanan, na ang taong ito ay entirely na siya po ignorante sa iyong pagdurusa. Nagdurusa ka pala, nasasaktan ka ang taong ito, ignorante pala. That happens. And here you thought, iniisip mo, patuloy ang laro, okay, sa maraming taon. At sila naman ay walang alam sa iyong nadadama. Kaya po sa buhay nito, nakakalito, no? Very tricky. So, if you are in doubt, kung kayo po ay nag-aalinlangan, kung anong pamamaraan na dapat niyong gawin, okay? Kung meron ko pong kakaiba at laban sa isang tao, as one of the elders of the church, okay? Puntahan po ninyo isa sa mga pastor o mga matanda sa iglesia, ilahad po ninyo, sabihin niyo sa kanila, ako'y galit, at hindi ko kayang pagtagumpayan nito. What's the best way to proceed? Anong dapat kong gawin para magpatuloy at gawin sa bagay nito? They may say, pwede po sabihin ng mga matatanda, go to the person. Pumunta ka sa kanya, lapitan mo ang taong ito. They may say, don't go. Huwag kang pumunta. It will do more harm than good. Sabi nila, baka mas makakapinsala kaysa makagawa ng mabuti. Kaya pwede rin sabihin, just repent. Just tell the Lord about it. Basta sabihin nila, baka magsisi ka na lang, sabihin mo ito sa Panginoon, and we will pray about it. Not always the same thing po. Hindi po pare-pareho ang mga payo na dapat natin gawin. But none of that is gossip. Okay? None of that. Isa mang sa mga ito ay chismis. Do you see that? It is all constructive. Constructive po eh. And that's what God wants. Amen? Hallelujah. Now, nandiyan po kayo. Meron po tayong communion. At sabi po ni Pablo, anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord, sino mang uminom at kumain na hindi kinikilala ang katawan ni Kristo, is without perceiving that people around you are Christ's body, and you are behaving callously towards them, you are ignoring their needs, sabi niya. Hindi mo pinapansin ka ng pangangailangan. You are creating division. Lumiklikha ka ng pagkapangkat. Whatever the thing may be, you are disturbing the Lord's body. Jesus said, then, you eat and drink judgment on yourself. Kumakain ka, umiinom ka ng pag-ahatol sa iyong sarili. That's why sabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Pablo, marami sa inyo ang mahina at masasakitin dahil sa mga bagay nito. So in communion, listen, it is not just a ritual we go through. Hindi po isa itang ritual natin ginagawa. It is taking the body and blood of God. Okay? Ito may pagtanggap, pagkain ng dugo at katawan ni Kristo, ng Diyos. We must not do it. Listen, mamaya gagawa tayo. Tatanggap tayong banalapunan. Huwag natin gawin ito na merong kapaitan, merong galit, merong puot sa ating mga puso laban sa iba natin mga kapatid. If that is true of you, I urge you, I encourage you to come this morning to the altar. Just tell the Lord about it.
ang nadadama ninyo. Say to the Lord, Lord, guide me to victory. Patnubayan mo ako sa tagumpay. Hindi ka na kailangang gumawa ng desisyon. Just say to the Lord, Lord, hear my prayer. I know this is wrong. I know you will not accept this. Guide me to victory until my heart is entirely clear toward my brother, toward my sister, in the body. See? Sa katawan ni Kristo. Nandiyan ba kayo? Kaya sa paglabas natin dito, tayo isang katawan. Amen? So if you feel a special help this morning, in your heart, meron kailangan na tulong sa inyong puso. Ito po impure, okay? You know it, alam mo. And you have been overcome with the root of bitterness. Just come. God will help you. This is the time to get right with God. Listen, ito pong panahon na tayo po ay maging tama ang ating puso sa Diyos. Maging tama tayo sa Kanyang harapan. In case He calls you in your home tonight, kung ikaw tatawagan niya, ibig sabihin kukunin ka niya, you don't want anything in your heart that is not right. Hindi ba? Ngayon po nakikita natin, walang katiyakan ng buhay. Pero kapag sa oras na tayo ay bisitahin ng Panginoon, kunin niya, sana masampungan tayo, walang anumang mga bagay sa inyong puso na hindi tama. Amen? Tayo po natin manalangin. Tinatawagan po mga bata na bumaba na dito sa harapan o dito sa ating kalagitnaan. Lord, we come to you this morning. Panginoon, nakikita po namin ang aming kalagayan sa iyong harapan. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang aming pinag-aralan ay maging tunay sa aming mga buhay. Nakita namin, Panginoon, sa mga tao sa nakaraan, katulad ng mga panahon ni Nehemias, sa panahon ng mga taga-Korinto, sa pangangaral ni Pablo. Panginoon, these are people, Lord, who are growing and learning, trying to grow, trying to learn. Panginoon, ito po ang aming kalagayan. Nagpupunyagi po kaming lumago. Nagpupunyagi kami, O Diyos, nagsisikap na matutunan ng lahat ng mga leksyon dito sa lupa. At Panginoon, itinuro mo sa amin ang pagkakaiba ng paninira at kung paano, Panginoon, ang pakinggan ang mga daing ng iyong bayan. Turuan mo kami, Panginoon, ng lahat ng aming sinasabi, lahat ng aming ginagawa ay magiging constructive, Panginoon, para maitayo at maging malakas ang iyong katawan na kung saan kaming lahat ay bahagi nito. Pasimula sa pinakamaliit na sanggol hanggang sa pinakamatanda sa iglesia nito. Kaya Panginoon, salamat po ngayong umaga, gaya ng iyong pinahayag, nais namin tanggapin ito, na hindi maging kahatulan sa aming mga sarili, kundi Panginoon, maging karapat-dapat po kami. Nandiyan na ba mga kabataan? Nais ko kausapin ng mga kabataan, ang mga bata. Kaya Panginoon, salamat. Patuloy mong ipahayag at ibunyag ang aming mga sarili, ang aming tunay na kalagayan sa iyong harapan. Mahal ka namin, O Diyos. Mahal ka po namin. At nais namin gawin yung mga bagay na kalugod-lugod sa iyong harapan. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na huwag alisin ang aming mga pangitain at mga spesipikong mga bagay na pinagagawa mo sa amin bilang isang iglesia. To build Jerusalem and to build a wall against sin. At Panginoon, maging tapat kami sa aming responsibilidad na maglagay ng mga katotohanan, mga pundasyon ng katotohanan patungkol sa iyong kaharian, patungkol, O Diyos, sa iyong lingkod, patungkol, O Diyos, sa iyong biyaya at katuwiran. Panginoon, salamat po. Mga kabataan, please sit down. Okay. Nandiyan na ba sila lahat? Nais kong kausapin ng mga bumaba, mga kabataan at mga middler. Listen,
Kayo na bumababa. Kayo mga kabataan, mga middler, nais ko kayong kusapin ngayong umaga. Listen carefully. Tulungan niyo sila please, para hindi tayo nagtatagal. Okay? Ngayong umaga ito, aming pinag-usapan sa church dito, sa mga kabataan, mga bata, pinag-usapan namin, gaya sinabi ni San Pablo, listen carefully, pinag-usapan namin sa umaga ito, ang sinasabi ni San Pablo, noong ang mga Corinthians ay nagkakaroon ng kanilang mga banal na hapunan, ang kanilang communion, okay? Ang ibang mga tao na dumarating sa kanilang love fest o sa kanilang pista, yung kanilang piging ng pag-ibig o yung kanilang fellowship, supper, ang iba ay dumarating yung mga mayaman ay meron silang mga maganda mga bagay na nilalagay sa kanilang mesa. Yung masarap na mapagkain, nakadamit na mabuti. At meron din dumarating na mga miyembro din ng iglesia na katawan ni Kristo na mga dukha. At ang kanilang nalalagay lamang ay mga pirasong tinapay at tubig. At sabi ni Pablo sa kanila, hindi tama yun. So, I want to encourage the children. Nais kong palakasin na kanilang loob ang bawat sa atin. Share. Have a heart to share. Mag-ibahagi po tayo. Magbahagi tayo. Magkaroon tayong puso na ibahagi. Kung meron tayong sobra-sobra. Okay? When you see that, kay mga kabataan, kapag nakikita nito sa inyong kalagitnaan, o kaya meron kang lunch sa eskwelahan, or something o anuman, nakikita mo meron kang sapat, hindi mo na kailangan tanungin ang iyong tatay o nanay para gawin mo ano ang dapat. Mga kabataan, listen. God wants us all to have a heart to share. Ito nice ng Diyos sa atin. Magkaroon tayo ng puso na magbahagi. To be concerned about the other brothers, kung ano ang kanyang nadadama. Magmalasakit tayo sa nadadama ng ibang mga tao. Minsan ng mga kabataan kasi very loose sa kanilang mga salita. Meron kang bagong damit, meron kang bagong sapatos, okay? At yung katabi mo, baka wala siyang bagong damit, wala siyang bagong sapatos. See? Napakadali na saktan natin na magdamdamin ng ating mga kapatid. So ang aking bilin, you've got to learn to be thinking about things, what we say and do, how they affect other people. Mga kabataan, isipin natin ang ating sinasabi, ang ating ginagawa. Sapagkat baka masaktan natin, maapektuhan ang iba nating mga kapatid sa iglesia. Sapagkat po ang mga tao napakadaling masaktan. If they see something, you have something that they don't have. So ang aking po sanang bilin, let us be considerate of other people because we are one family, one big family. Amen? Tayo isang malaking pamilya. So the apostle was talking about that. He said, after telling them that they needed to be more loving to one another, that they needed to share with one another and to think about the other person,